ginugol ni Frank Castle ang huling 5 taon sa pagtatrabaho bilang isang Punisher. Naglunsad siya ng pag-atake sa isang party na hino-host ng mafia boss na si Gaetano Cesare. Sa panahon ng kaganapan, ipinaalam ng tauhan ni Cesare na si Billy na plano ni Cristo na magdala ng biological weapon sa New York at nag-aalok ng $10 milyong para sa ligtas na pag-deliver. Idinagdag ni Billy na dadalhin lang ang biological weapon sa lungsod, kaya walang dapat na alalahanin si Cesare. Tinanggihan ni Cesare ang deal, na ikinagalit ni Billy, dahil itinuturing niya ang kanyang sarili bilang ang pinakamataas na mamumuhunan sa kanilang organisasyon. Nang ikinumpara ni Cesare si Billy sa kanyang walang kwentang kapatid na si Looney Bin Jim, galit na galit si Billy. Kasabay nito, pinapatay ni Castle ang lahat sa party maliban kay Billy, na tumakas at pumunta sa kanyang hideout. Samantala, nakita ni na Detective Martin Soap at Saffiati si Castle na papaalis na sa mansyon. Hinarang siya ni Saffiati, ibinahagi ang kinaroroonan ni Billy, at iniabot pa ang susi ng kanyang sasakyan upang mabilis na makatakas si Castle. Para pagtakpan ang pagtulong niya kay Castle, sinuntok ni Saffiati ang kanyang sarili sa ilong hanggang sa dumudugo ito. Nang maglaon, sinabi niya kay Soap na dinosormahan siya ni Castle, sinuntok ang kanyang ilong at tumakas. Sa hideout ni Billy, dumating ang 3 miyembro ng Urban Free Flow Gang, na regular na nagsisilbing mga tagahatid ng droga para kay Billy dahil sa kanilang mga espesyal na kasanayan. Lingid sa kanilang kaalaman, nakapasok na si Frank Castle sa hideout at pinabagsak ang ilang gwardya na nakabantay sa labas. Siya ay nagpatuloy upang patayin ang natitirang mga tauhan ni Billy ngunit aksidente niyang nabaril si Nikki, isang undercover na ahente ng FBI. Nagpalitan ng putok sina Frank at Billy, dahil dito, si Billy ay nahulog sa crashing machine, na nag-iwan sa kanya na malubhang nasugatan. Matapos alisin ang lahat ng tauhan ni Billy, mabilis na tumakas si Frank. Nang sumunod na araw, sa libing ni Nikki, ang kanyang kasama, ang FBI agent na si Paul Budiansky, ay galit na tumitingin kay Agent Miller, na responsable sa pagpapadala kay Nikki sa napakadelikado na misyon na kinasasangkutan ni Billy Rossetti at ng kanyang gang. Ipinagtanggol ni Miller ang kanyang sarili, na sinasabing hindi niya kontrolado ang kilos ni Frank Castle sa pagpatay niya sa mga tauhan ni Cesare, kabilang ang mga tauhan ni Billy. Bumisita si Paul kay Angela, ang asawa ni Nikki, at nangakong dadalhin si Frank Castle, ang lalaking responsable sa pagkamatay ni Nikki, sa hustisya. Mula sa malayo, dumalo si Frank sa libing ni Nikki bago huminto sa libingan ng sarili niyang pamilya. Ang mga alaala na masaker na ginawa ng mafia sa kanyang pamilya ay bumabagabag sa kanya, na naging dahilan upang siya ay maging hitman. Nang maglaon, hinarap ni Paul ang lokal na pulisya dahil sa hindi paghuli kay Frank, na itinuring nilang kriminal sa loob ng 4 na taon. Isang maigting na pagtatalo ang naganap hanggang sa payuhan ni Saffiati si Paul na makipag-usap kay Officer Martin Soap na nag-iimbestiga kay Frank. Ipinaliwanag ni Soap na si Frank, isang dating operatiba ng espesyal na puwersa, ay nagsimula ng kanyang paghihiganti pagkatapos patayin ng mafia ang kanyang asawa at anak na babae. Sa paniniwalang ang ilang mga kriminal ay hindi kailanman nahaharap sa hustisya, kinuha ni Frank ang mga bagay sa kanyang sariling mga kamay. Sa ibang lugar, ipinagtapat ni Frank sa kanyang kasama na si Microchip, na nagbibigay sa kanya ng mga armas at katalinuhan, na hindi sinasadyang napatay niya ang isang inosenteng ahente ng FBI. Dahil sa pagkakasala, lalo na sa pagkaalam na may asawa at anak na babae ang ahente, sinabihan ni Frank si Microchip na pabayaan siya. Samantala, nalaman ni Billy mula sa kanyang mga tauhan na si Nikki Donatelli ay talagang isang undercover na ahente ng FBI at lihim na kumukuha ng pera mula sa droga na kanilang ibinenta. Si Pete, isa sa mga tauhan ni Billy, ay nagpahayag na alam niya ang address ni Nikki at naniniwala na ang pera ay nakatago sa bahay ni Nikki. Dumating ang isang doktor para tanggalin ang mga benda sa mukha ni Billy ngunit nalaman niyang napakalubha ng mga sugat upang ayusin ito. Si Ink, isa pang subordinate, ay labis na natakot sa hitsura ni Billy na naging dahilan ng kanyang pagsusuka. Pinagalitan ni Pete si Ink dahil sa kanyang reaksyon. Pagbalik nila, nalaman nilang pinatay ni Billy ang doktor dahil hindi nagawang ayusin ng doktor ang kanyang mukha. Sa pag-alis nila, inilatag ni Billy ang kanyang plano para mabawi ang kanyang pera at patayin si Frank Castle. Samantala, lumipat ang kwento sa isang mental hospital kung saan ang nakababatang kapatid ni Billy, si Jim, isang marahas at psychopathic na mamamatay tao, ay mahigpit na pinigilan at minamaltrato ng isang lalaking nurse.
Pumasok si Billy at ang kanyang mga tauhan, pinalaya si Jim, na parehong nagulat at nasiyahan sa nakakatakot na bagong hitsura ni Billy. Nang pinalaya na niya ang kanyang kapatid, pinahirapan at pinatay ni Jim ang nurse na nang-abuso sa kanya. Nang maglaon, sa isang hotel, kinilabutan si Billy nang makita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Tiniyak ni Jim sa kanya, nangako na tutulungan siyang maghihiganti kay Frank Castle. Upang maibsan ang pagkabalisa ni Billy, sinira ni Jim ang lahat ng salamin sa silid. Nang gabing iyon, binisita ni Frank ang bahay ni Nikki para makita si Angela, umaasang patatawarin siya sa pagpatay niya kay Nikki at nag-alok siya ng pera bilang bayad sa kanyang ginawang kasalanan. Si Angela, gayunpaman, ay tinutukan siya ng baril at inutusan siyang umalis. Sa ibang lugar, nakikipagkita si Billy at ang kanyang mga tauhan sa drug lord na si Cristo. Tinutuyan ng isa sa mga tauhan ni Cristo ang pumangit na mukha ni Billy, na nagudyok kay Billy na patayin siya kaagad. Tumindi ang mga tensyon, ngunit pinatahimik ni Cristo ang lahat, at pumayag silang tapusin ang isang deal sa pantalan sa lalong madaling panahon. Nang sumunod na araw, sinabi ni Frank kay Microchip na plano niyang talikuran ang pagiging Punisher at umalis sa bayan. Gayunpaman, ipinahayag ni Microchip na si Billy Rossetti ay buhay pa at naghahanap ng paghihiganti. Nang marinig ito, nagpa siya si Frank na hindi magretiro at nangakong aalisin si Billy at ang kanyang mga tauhan. Nakipagtulungan siya kay Microchip at isang kontak na nagngangalang Carlos na nagbabala sa kanya tungkol sa mga tauhan ni Billy, si Maginty at ang kanyang gang, na nagpaplano ng pagnanakaw. Samantala, nakipagtulungan si Paul kay Martin sa pagsisikap na mahuli si Frank. Nang gabing iyon, natuklasan ni Frank ang hideout ni Maginty at ng kanyang mga tauhan. Naglunsad siya ng isang malupit na pag-atake, pinapatay silang lahat. Bago tapusin si Maginty, pinilit siya ni Frank na ibunyag ang kinaroroonan ni Billy. Samantala, dumating sina Paul at Martin sa eksena, nakita si Frank, at hinabol. Sina Frank at Paul ay nasangkot sa isang marahas na labanan, ngunit sa huli ay nadaig ni Frank si Paul, ngunit agad niyang napagtanto na bahagi ito ng plano ni Paul para arestuhin siya. Nakiusap si Frank na palayain siya, na ipinaliwanag na si Billy at ang kanyang mga tauhan ay papunta sa bahay ni Angela upang kunin ang pera sa droga na itinago ni Nikki doon. Gayunpaman, hindi siya pinansin ni Paul at pinusesan siya. Samantala, si Billy at ang kanyang mga tauhan ay pumasok sa bahay ni Nikki, na bunihag si Angela at ang kanyang anak na babae. Hinihiling ni Billy na malaman kung nasaan ang pera sa droga, ngunit iginiit ni Angela na wala siyang alam. Habang si Billy ay nagtatanong sa kanya, ang kanyang kapatid na si Jim ay sinira ang mga bagay sa loob ng bahay. Narinig ng dalawang pulis na nagpapatrolya ang kaguluhan at nag-imbestiga, ngunit brutal silang pinatay ni Jim. Sa takot sa buhay ng kanyang anak, sa wakas ay isiniwalat ni Angela na ang kanyang yumaong asawa ay may safe sa kanilang silid at ibinigay niya ang code. Dumating si Paul sa bahay ni Nikki at inutusan si Martin na bantayan si Frank, na nakaposa sa likurang upuan, habang papasok siya sa loob. Sa sandaling umalis si Paul, inutusan ni Frank si Martin na palayain siya, na inihayag na si Martin ay talagang kakampi ni Frank. Sa loob, naghahanda sina Ink at Pitsy na harapin si Paul, binabalaan siya na huwag makialam kung pinahahalagahan niya ang buhay ni Angela at ng kanyang anak. Samantala, natuklasan ni Billy na walang laman ang safe at siya ay nagalit na nagdulot ng kaguluhan. Sumama si Jim, na nagdaragdag sa kaguluhan. Inutusan ni Pitsy si Ink na tingnan ang itaas ng bahay, ngunit biglang sumulpat si Frank at inatake siya. Sinamantala ang pagkakataon, binawi ni Paul ang kanyang baril at tinutukan si Pitsy, ngunit pinatay ni Frank si Pitsy. Pagkatapos ay tinulungan ni Frank si Angela at ang kanyang anak na babae na makatakas. Sinubukan ni Paul na pigilan siya, ngunit bumaba sina Billy at Jim at nagpaputok, pinilit si Paul na magtago. Ang kaguluhang ito ay nagpapahintulot kay Frank na makatakas. Nang maglaon, nahuli ni na Paul at Martin sina Billy at Jim, na dinala sa istasyon ng pulisya at kalaunan ay inilipat sa FBI. Nag-aalok si Agent Miller na palayain sila kung makikipagtulungan sila sa paghuli kay Cristo at sa kanyang grupo. Sumang-ayon sina Billy at Jim nang walang pag-aalinlangan. Sa pantalan, tinambangan ng mga ahente ng FBI si Cristo, salamat sa tulong ni Billy at Jim, na humantong sa pagkakahuli kay Cristo. Tapat sa kanyang salita, pinakawalan ni Miller sina Billy at Jim. Bilang kilos ng paghihiwalay, binibigyan din niya sila ng mahalagang impormasyon tungkol kay Microchip, ang malapit na kaalyado ni Frank Castle.
Samantala, ipinaalam ni Carlos kay Frank na hindi makakapunta si Microchip sa kanilang hideout dahil may sakit ang kanyang ina. Inutusan ni Frank si Carlos na bantayan si Angela at ang kanyang anak habang papunta siya sa bahay ni Microchip. Sa pagdating, natuklasan ni Frank na ang ina ni Microchip ay namatay sa ilalim ng malungkot na mga pangyayari, at si Microchip ay wala sa kanyang bahay. Nakaramdam ng problema, nagmamadaling bumalik si Frank sa kanyang safe house kung saan nakita niyang malubhang nasugatan si Carlos. Bago sumuko sa kanyang mga pinsala, ipinahayag ni Carlos na kinuha ni Jim si Angela at ang kanyang anak na babae. Nakiusap si Carlos kay Frank na wakasan ang kanyang pagdurusa, at atubiling sumunod si Frank. Nagiging malinaw na sina Billy at Jim ay nagplano na gamitin si Microchip, kasama si Angela at ang kanyang anak na babae, bilang bitag upang akitin si Frank. Nang maglaon, nakipagkita si Frank kay Paul, na nagpahayag na pinalaya sina Billy at Jim. Hinimok ni Paul si Frank na harapin sila sa kanyang sariling paraan, na kinikilala na sila ay kumikilos ng hindi maaabot ng batas. Sumasang-ayon si Frank ngunit iginiit na isuko ni Paul ang kanyang badge at federal na katayuan kung nais niyang tumulong. Tumungo sina Billy at Jim sa isang bar upang tipunin ang kanilang mga tauhan para sa kanilang balak na paghihiganti laban kay Frank. Samantala, sinusubaybayan ni Frank ang kanilang mahigpit na binabantayang hideout, habang binibisita ni Paul ang ama ni Cristo, si Tiberio, na nagmumungkahi ng isang alyansa upang pabagsakin si Billy, ang lalaking responsable sa pagkakakulong ni Cristo. Si Tiberio, nasabik na ipaghiganti ang kanyang anak, ay sumang-ayon ng walang pag-aalinlangan. Nang gabing iyon, dumating si Tiberio at ang kanyang mga piniling tauhan sa hideout ni Billy, na nagpapanggap bilang mga mersenaryong handang labanan si Frank. Sa loob, si Angela, ang kanyang anak na babae, at si Microchip ay nakatali. Inutusan ni Tiberio ang kanyang mga tauhan na barilin ang mga tauhan ni Billy, na nagudyok ng isang napakalaking shootout. Sa panahon ng kaguluhan, pumasok si Frank mula sa itaas, tahimik na inilabas ang ilan sa mga tauhan ni Billy. Pagkatapos ay hinarap niya si Jim, sa huli ay nagtagumpay siya dahil sa kanyang kasanayan bilang dating miyembro ng espesyal na puwersa. Si Jim ay pumasok sa hostage room kung saan hawak ni Billy si Microchip habang tinutukan ni Jim ng baril si Angela at ang kanyang anak. Pinilit na pumili, inuuna ni Frank ang pagliligtas kay Angela at sa kanyang anak na iniwan si Microchip na patayin ni Billy. Galit na galit sa pagkamatay ng kanyang kaibigan, brutal na pinatay ni Frank si Jim at marahas na binugbog si Billy bago siya pinatay. Nang matalo ang mga tauhan ni Billy at nailigtas ang pamilya ni Angela, hinimok ni Paul si Frank na tumakas bago dumating ang mga pulis. Niyakap ni Angela si Frank, hudyat ng kanyang pagpapatawad. Sa labas, sinusubukan ni Martin na hikayatin si Frank na magretiro mula sa kanyang buhay bilang isang hitman, ngunit mabilis na nagbago ang kanyang isip nang lumitaw ang isang tulisan, at mabilis siyang ipinadala ni Frank sa impyerno. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.